Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Muli, nandito po tayo sa ating Facebook Live, Sunday edition po. At nitong nakaraang linggo, tayo po ay nakarinig ng mga testimony or ng mga feedback at reviews sa ating pong mga kapastoran nitong nagdaang training. So, tayo po ay katatapos lang po ng training ng ating mga missionaries. At praise the Lord po kasi ang bawat isa ay napalakas po at nabigyan po muli ng mga bagong aral na mababaon po ng ating mga manggagawa. May isang bagay na isinare po si Pastor Boy sa atin itong training is yung kwento po ni Naaman. So ito po yung isang storya kung saan ay makikita natin yung proseso at pamamaraan ng Diyos kung paano pong nagkaroon ng kasagutan dun sa pangangailangan po ni Naaman. So, kilala naman po natin si Naaman. Si Naaman po ay isang mataas na tao. Ibig sabihin, isa siyang kilala na tao sa Biblia, may katungkulan. Pero si Naaman po ay nangangailangan ng isang kasagutan sa problema niya na hindi po basta masasagot ng pera o ng posisyon niya, kundi ang kailangan niya po is kagalingan. Alam naman po nating lahat. At meron pong nakapagsabi sa kanya na mayroon pong isang propeta. So, ito po si Eliseo. At alam na po natin tong story na to kung saan binanggit po dito yung pamamaraan kung paano po si Naaman gumaling. At nitong training po, pinag-usapan po ito, tinakil po ito. At maganda po ang naging kinalabasan ng aral na ito sa bawat missionary, sa bawat workers na naroon po ng training. Isang aral po sa bawat isa na kung saan. Ang sabi po rito, si Naaman po kasi, ulitin ko po, kilala siya dun sa lugar nila. At hindi lang siya basta tao or ordinaryo, kundi meron po siyang posisyon. Pero alam niyo po yung proseso nung pagpapagaling na nangyayari kay Naaman ay isang hindi po siya parang ordinaryong proseso lang. Kasi imagine niyo po, si Naaman po ay pinalublob dun sa ilog ng Jordan ng 7 beses. At alam po natin, pag makakabuti sa'yo na lumublob ka pa sa hindi malinis na tubig. Tama po, syempre, sakit sa balat yan eh. So, common sense na dapat malinis ang gagamitin mong tubig dahil balat ang may sakit. Pero alam niyo po, yung proseso po kay Naaman, may tinuturo po ang Diyos. Na kung saan si Naaman po ay hesitant siya, ayaw niya, at basahin po natin, makikita natin sa Bible, nandun yung pagrereklamo niya pa. Na bakit ang dami namang ilog dun sa Israel, bakit dun pa sa maruming ilog? Dun sa ilog ng Jordan. Pero alam niyo po, ang ganda nung sinabi nung tauhan niya, nung alipin niya na, di ba po gusto niyong gumaling? Eh, kailangan niyo pong sundin yun. Kung yun po ang sinasabi ng propeta. At naging wake-up call po kay Naaman ito, na oo nga no, bakit kung gusto kong gumaling, dapat handa akong sundin kahit ano. At alam niyo po, so alam natin yung naging takbo ng istorya na si Naaman po ay lumublob, at doon po, gumaling po siya. Amen po. Dito po sa aking notes, maaalala ko nga po itong training. Ang sabi po dito, ang isang dadaanan ng Kristiyano ay yung test ng humility. Yung test of bravery. Kung maaalala po natin yan, ito po ay isa sa binanggit ng training. In order na makatagal ka, kailangan mong magtagumpay. Magtagumpay saan? Makalampas ka dun sa test ng humility, sa test po ng bravery, na maging matapang kang sundin, na kahit alam mong parang hindi sa pananaw mo ay hindi tama na lumublob doon. Parang hindi maganda na yun ang maging proseso kasi sakit sa balat ang meron siya eh. Tapos lulublob siya sa tubig na hindi malinis. Pero alam niyo po,
Ang ganda nga nung sinabi nung alipin niya na gawin nyo na lang po kung gusto nyo pong gumaling. At yung test po ng humility dito na sinasabi, kasi ulitin ko po, sabi po ng ating istorya, si Naaman po ay isang kilalang tao. Hindi po siya basta ordinaryo, may posisyon siya. Siya po ay may kakayanan sa bayan. At para bang yung humility na bakit ako kailangang lumublob, sumunod sa ganyang proseso. Pero ito po ang naging ending, sumunod pa rin siya. Lumublob siya kasi sabi nga niya, kumbaga yung realization na sinabi sa kanya nung alipin niya na, kung gusto niyo pong gumaling, sundin niyo po. At ginawa po yun ni Naaman. Gumaling po si Naaman. Ang sinasabi po rito, darating po sa punto ng buhay natin, tayo pong mga Kristiyano, kailangan po nating makalagpas doon sa test of humility. Na talagang somehow, kailangan nandun yung kapakumbabaan natin in order na makasurvive tayo sa pagsubok na to, sa problema na to. Nandun yung katapangan natin na naharapin ang pagsubok po na ito. Amen po. At dito po, sinasabi ko nga po, sa training na to, natulungan po talaga ang bawat manggagawa. Tayo pong mga nakikinig sa training, ang laki po ng naging tulong sa atin ito na maging baon para sa field. Bit-bit po natin itong mga napag-aralan natin, natutunan natin. Isa pa po ang sinasabi po rito, tayo po ay wag maging katulad ni Esau. Yan, binanggit po yan ng training. Ano po ba si Esau? Hindi po ito yung iniihaw po So si Esau ay isa po sa mga anak po ni Isaac. Kapatid po siya ni Jacob. At alam po natin na ang storya po nito ay kung bakit po na si Esau ay nakilala na para bang siya ay handang ipalit yung karapatan niya para lang sa pagkain. Ang dito po, ang sabi rito, huwag tayong maging katulad ni Esau na walang importansya ang espiritual na buhay. Huwag nating ipagpalit yung talagang mahalaga. Huwag nating ipagpalit yung talagang mabuti sa mga temporary na pleasure lang. Ang ministry po ay dapat pinahahalagahan. Ang ministry, ang spiritual na buhay, ang isa sa kailangan nating bigyan ng importansya. Amen po. Na kung magkakaroon tayo ng listahan, kung magkakaroon tayo ng prioridad sa buhay, wag po sanang mahuli sa listahan yung para sa spiritual na buhay natin. Kasi ito lang po ang tunay na lakas natin. Dito lang po tayo lahat humuhugot ng kalakasan para tayo po ay makapagpatuloy sa buhay. Tulad nga po ng sinabi ng Juan, para tayong mga sanga na kung tayo po ay mailalayo sa puno, wala po tayong magagawa. Kailangan nandun tayong nakadikit lagi. Yung importansya na alam mong hindi ka mapalayo sa Diyos. Hindi ka maialis dun sa kalooban ng Diyos. Yung pagbibigay mo ng importansya na kahit dumating yung time ng kagutuman, ay hindi ko ipagpapalit yung pagkakristyano ko. Hindi ko ipagpapalit yung pagwo-worker ko. Hindi ko ipagpapalit yung paglilingkod ko. Amen po. Ito po yung mga binabanggit ko po is, ito lang po yung mga kakaunti lang ito na binanggit ng training. Sabi ko nga po, ang laking katulungan po na mabaon natin ito sa paglilingkod natin. Na itong mga aral na to ay bit-bitin natin. Sa tulong ng Panginoon, isabuhay po natin ito. Na nandun po yung pag dumating sa punto ng buhay natin, sa paglilingkod natin, na kailangan pagdaanan natin tong test ng humility, Lord, tulungan mo kung makalagpas dito. At dumating sa punto na nandun, kagaya po ni Esau, ang sabi po rito, na kung papipiliin ka ng importansya, ibig sabihin po yung mas mahalaga. Katulad po ni Maria, na sinasabi po rito, ang sabi ni Jesus sa kanya, pinili ni Maria ang tama at hindi ito ilalayo sa kanya. Piliin po sana natin yung makita ng Diyos na, Lord, ikaw yung number 1 sa buhay ko. Ikaw yung pinakamahalaga sa buhay ko. Dadating ang time sa buhay natin na
Yes, matitest, lalo na tayong mga manggagawa na tawag. Kaya nga meron tayong mga nire-recite ang tawag ng pamilya, ang tawag ng mundo, ang tawag ng trabaho, ang tawag ng sarili. Sa mga ganun pong pagkakataon, nawa tayo po ay magtagumpay at piliin natin yung totoong tama. Ibig sabihin, piliin natin yung totoong mabuti. Yun po yung pagbibigay ng importansya sa spiritual na buhay po natin. Amen po. Meron pa nga po dito ang sabi niya, dapat ang pastor willing siyang gastusan. Ibig sabihin ng gastusan, talaga mag-i-invest ka dun sa tupa niya. Kasi pagbibigay mo ng importansya yan sa spiritual. Lalo na tayo, nagkakaroon po tayong mga campings, meron tayong mga event dito sa church na somehow kailangan ikaw ang magbigay, yung pagbibigay mo ng importansya dito sa paglago mo, sa spiritual, sa growing mo. May mga talaga po tayong mga kailangan na kagaya nito. Kung ikaw ay walang Biblia at may cellphone ka, ay mas mahalagang may cellphone ka kasi nandiyan ang importansya. Diyan nakalagay sa Biblia ang mga pangako ng Diyos. So, kung may dapat tayong unahin sa buhay natin, bigyan ng importansya, number 1 po yung spiritual na buhay po natin. Amen po. At ayun po, at ang sabi po rito, dapat mabilis lang tayong i-mold ng Diyos. Nandun po na dapat kagaya po ng isang yung lupa sa isang yung potter's hand na tinatawag nga po, na hinuhulman niya dun sa palayok, yung nais niyang hugis. Maging tulad po tayo na Panginoon, kung ano yung nais mo sa akin, kung ano yung hulma mo na gusto sa akin, maging madali po tayong hulmahin ng Diyos. Alam nyo, minsan po ang Diyos, ang hulma na gusto niya sa atin ay gitarista tayo. Minsan ang Diyos, ang hulma na gusto niya sa atin ay pastor tayo. Minsan tagapag-alaga tayo ng bata. Minsan usher tayo. Yun yung time na gusto ng Diyos ngayon na hulma sa atin. Maging madali lang sa atin. Maging tulad po tayo ng mga putik na madali po tayong i-mold. Kasi yung bato po mahirap na po i-mold kasi matigas na siya eh. Amen po. So sabihin po natin sa katabi natin, huwag tayong maging matigas. Dapat nandun lang yung malambot lang tayo, soft lang tayo. Para saan man tayong hulma na gusto ng Diyos, madali po tayong maihulma. Amen po. At isa pa po sa tinakel po nitong training is yung, sabi ko nga po, ang laki po talaga ng tulong, nakaka-bless ang training dahil tayo po ay napapalakas muli, napapaalalahanan, dahil after training, field po ulit, pupunta ulit tayo sa mga kanya-kanya nating outreach, kanya-kanyang ministry, so kailangan natin yung lakas, baon po natin yan para tayo po ay maging masigla, magana sa paglilingkod muli. At praise the Lord dahil nagkakaroon tayo ng mga training para tayo po ay muling mapaalalahanan. At isang bagay po na malaking tinakil, ito pong training natin, divided seminar, ito pong mga ibang session natin is yung ethics. So, ang laking tulong na para tayo po ay ma-remind po na minsan, ang sabi nga po nung training, ang ethics po ay isang boundary, isang lugar na kung saan ilalagay ka na sa mas mabuti. Na para mas mapabuti ang buhay mo, kailangan mong isabuhay ang training na ito. Itong ethics natin na ito. Amen? So, isang ethics po na binanggit po sa atin doon is yung ethics po sa ating senior pastor. So, ito lang po yun yung isa kong gustong, marami po tayong ethics po na pinag-aralan ng training, pero gusto ko pong isang idagdag po ngayon sa review natin is yung ethics po natin sa ating senior pastor. Dito po binanggit po na matuto po tayong magtanong kay senior pastor regarding po sa mga doctrines. Ito po yung shinare niya sa atin nung I think last day na po ito ng training na binanggit po sa atin ng ating pastor na matuto tayong magtanong sa ating senior. Ibig sabihin, yung sa taas natin na regarding sa mga doktrina, sa mga teachings, bago po natin ito ituro. O bago natin to paniwalaan, or minsan may mga libro, in example niya nga po sa atin, yung libro na tinatanong ni Liboy, kung pastor, okay po ba tong basahin? Ngayon sabi niya po dito,
hindi naman po siya ganun ka-busy. Nakakatuwa nga po kasi nandun po yung open siya na pwede tayong magtanong. Pwede natin siyang i-message, pwede natin siyang tanungin na, Pastor, okay lang po bang basahin tong libro na to? Maganda po na isang ethics po yun na itanong muna natin. Lalo na sabi niya po nung training, kung tayo po ay medyo doubt, nandun yung pag-aagam natin, hindi tayo ganun kasigurado, itanong natin siya para at least mas malinaw at confirm na before natin ituro. Lalo na may gusto tayong basahing libro. Sabi niya naman po doon, hindi po siya ganun ka-busy. At bibigyan niya po tayo ng time para pag-aralan po yun. Babasahin niya, titingnan niya kung okay ang author, kung okay naman din tong libro na to. So, hintayin natin yung approval or yung confirmation. Hindi naman po siya ganun ka-busy para hindi tayo tulungan na sabi niya, yung member na gusto niyang mag-aaral. So, gusto po ng ating senior pastor na matulungan tayo na mas, kung may gusto pa tayong pag-aralan pa, nandun po ang open po yung time niya na willing po siya. Amen po. So, yun po. Pangalawang, sabi niya po is, nung training, binanggit niya po ito, magtanong muna tayo kay senior pastor kung okay lang ba ipakanta or hindi ipakanta ang isang awitin. Hindi naman po siya papayag kung yung awitin na yun ay makakasira. Sabi niya, dito, hindi siya papayag kung makakasira sa atin yung awitin na yun. So, maganda po na itanong natin, Pastor, okay lang po kaya itong ipakanta? Pastor, ito po kaya, hindi po kaya to okay? So, maganda lang po na nandun po yung kumbaga yung etiketa natin na magpasintabi tayo sa kanya na tanungin natin siya. Yung nandun po yung bang nakukuha niyo po na, Pastor, kaya po natin siyang i-reach out. Siya naman po nagsabi ng training sa atin, open po siya na i-reach out siya, tanungin natin. So, maganda po at nakakatuwa dahil at least hindi po tayo kakapa-kapa. Nandyan po yung senior pastor natin para i-guide po tayo. Amen? So, yun po yung pangalawa. Kung may mga, minsan agam-agam po tayo or parang nako-confuse tayo na okay kaya tong kanta na to, ganito. Maganda po ang sagot po dun. Tanungin po natin si pastor. Amen? So, ilapit po natin kay senior pastor po. So, pangatlo po, sabi dito, bawal hindi sabihin kay senior pastor kung gagawa ng isang surprise or event katulad ng mga surprise party, ayaw niya na hindi niya alam ang nangyayari sa organization. So, ito po, syempre, siya po ang senior pastor natin. So, gusto niya po na lahat po ng nangyayari sa organization natin is alam niya po. Kaya maganda rin po nandun lang yung abiso natin, yung pag acknowledge po natin sa kanya. Na, Pastor, meron po kaming plano, ganun. Dadating po si BBM, so surprise po namin kayo. Hindi, biro lang po. So maganda po magpaabiso po tayo kung may mga plano po tayo or may mga event po or surprise, ganito. Isali po natin si Pastor, ang ating senior pastor. At magiliw po, gusto niya po to na nandun po siya sa alam niya po itong nangyayari sa ating organization po dahil siya po ang senior natin na nasa itaas po natin. Amen? So, ito po yung mga kakaunti lang naman po, sabi ko nga po na nabanggit nitong training, review lang naman po ito. Sa mga susunod pong araw, nito pong week, makakarinig pa po tayo ng mga reviews at testimony po ng mga workers, pastor natin na nasubaybayan po ang ating training at ang pagkilos ng ating Panginoon. So, mag-stay tuned lang po tayo. God bless po sa bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy kami po na lumalapit sa inyo sa mga oras na to. O Diyos, sinihiling namin ang patuloy na paggabay mo at pagkilos. Salamat, Panginoon, sa nagdaang training, sa mga bagay na tinuro mo sa amin. Salamat sa kalakasan na ibinigay mo. Salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon. Na Lord, magiging baon namin ito sa aming mga field na pupuntahan. At alam namin, Panginoon, marami ka pang bagay na gustong ituro sa amin. Ang mga puso po namin ay bukas at laging handang makinig. Bigyan mo kami ng isang puso, Panginoon, na maunawain at mabilis sumunod sa iyo.
Salamat Ama, itinataas po namin ang lahat ng ito sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless po sa bawat isa sa atin. Muli, Happy New Year po.